Magbigay ka lang! Ako si Qinglong. Ako si Baihu. Ako si Jukwe. Ako si Xuanwu. Malulugod namin sila sa mga tumayo na kayo upang ipagdiwang ang pagpapanatag ninyo sa hilagang hangganan. Ipinag-utos ng pinuno sa bansa na ilaan ng dakilang Shia Military Academy. Umaasa kami magtutungo kayo sa pangunahing bulwagan upang talakayin ang mga detalye ng piging. Ang pagbabalik ko ngayon sa bansa, una ay upang magbayad ng utang na loob. Pangalawa ay para maghiganti. Ang iba pang mga bagay ay pag-usapan na lamang kay Qingwan. Opo. Mahal na Panginoon, ang inyong ninang at kasintahan ay naghihintay sa labas ng paliparan. Ano po ang iyong utos? Ihatid sila sa waiting lounge. Opo. Maingat na namin kinakahatid ng Dragon Lord. Ma, tingnan mo ang dami ng tao ngayon. Sa tingin ko ang mahirap mong inaanak ay hindi na makakalabas ngayon. Umuwi na lang tayo. Yanner, total si Wan Xiaoshuan ang fiancé mo. Hindi mo ba kayang humanap ng paraan? Nasa isang utos lamang ay kayang yumanig sa mga maestro ng buong mundo. Ang Dragon Lord at dakilang siya. Ano mo magagawa ko? Anak, pwede ba? Nakikiusap ang mama mo, hindi ba pwede? Mag-isip ka na lang ng paraan. Sige, tatawagan ko siyang Master Lei. Hello, Young Master Lei? Narinig ko na kayo at ang iyong ama ay nasa paliparan ngayon para salubungin ng Dragon Lord. Naiintindihan ko. Mag-iisip ako ng paraan. Umalis ka nga dyan! Ikaw na munting tagapamahala ng lungsod. Sa tingin mo karapat-dapat kang humarap sa Dragon Lord? Pa, sino yung tumawag? Dun sa visit na babae ng pamilyang Xuan, gusto rin niyang pumasok sa paliparan para sumundo ng tao. Ang Panginoon ng Dragon City ay hinarang din sa labas. Siya pa kayang munting pamilyang nasa laylayan. Ang lakas pa ng loob mangarap. Oo nga pa. Kumusta na? Huwag kang mag-alala, ma. Pumayag na tumulong si Young Master Lei. Ayos. Kayo po ba si Madam Shen at si Miss Yanner? Oo. Pwede na po kayong pumasok. Sige, sige. Dito po. Talagang kahanga-hanga si Young Master Lei. Ang bilis ng galaw niya. Ma, bilisin na natin at pumasok. Kung sweswertehin tayo, baka makita pa natin ang Dragon Lord. Yanner, tingnan mo. Si Xiaoshuan ba yun? Xiaoshuan! Ninang, matagal-tagal na din tayong hindi nagkita. Ito ay, si Yanner na ba to, kapatid ko? Yanner, bilisan mo. Ano pang hinihintay mo dyan? Batiin mo ng kuya Xiaoshuan mo. Ikaw pala si Xiaoshuan. Sabihin mo nga, paano mo ako pasasalamatan? Ha? Biglang isinara ang paliparan ngayon. Kung hindi ako gumamit ng koneksyon para makapasok ng maaga at sunduin ka, dito ka na nagpalipas ng gabi. May malasakit ka, Yanner. Pero sa totoo lang, ang dahilan kung bakit kayo nakapasok, ako mismong nagbigay ng pahintulot. Ikaw ang nagbigay ng pahintulot? Bakit hindi mo nalang sabihin na ang lahat ng seremonyang ito ay para talaga sa'yo? Para nga sa akin ang lahat ng ito. Akala mo ba kung sino ka? Ang Dragon Lord ng dakilang Shia? Tama. Ako nga ang Dragon Lord ng dakilang Shia. Ito na yatang pinaka-nakakatuwang biro na narinig ko. Ikaw na galing sa ibang bansa na umaasa pa sa mama ko. Milakas ka pang magpanggap na Dragon Lord? Ano bang pinagsasabi mo? Sige, ipagpalagay nating totoo ang sinasabi mo. Kung talagang Dragon Lord ka, dapat may 3,000 Dragon Guards na nagbubukas ng daan at 4 na dakilang Diyos na digmaan sa iyong tabi. Pero bakit nga Ninoy wala akong nakita? Sila ay nakaluhod at naghihintay. Xiaoshuan! Aaminin ko, magaling talagang arte mo. Kung hindi lang ako mahusay sa balita, muntik na akong malinlang ko. Nasundo na ng 4 na Diyos na digmaan ng panauhing VIP at dinala na sa dakilang Shia Military Academy para magpahinga. Ang tinutukoy mo ay si Qingwan, hindi ba? Marami sa mga bagay ay siya ang humahawak. Tingnan mo nga pinakilala mo fiancé para sa akin. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Nilalapastangan pa niya ang 4 na Diyos na digmaan. Yanner, ikaw talaga. Ang kuya Xiaoshuan mo, nagbibiro lang naman siya. Nakikipagbiruan lang siya sa'yo. Tingnan mo, sineryoso mo pa. Sige na, umuwi na kasama si mama. Tara na, uwi na tayo. Opo, Ninang. Sige. Xiaoshuan, sabi ni mama lumaki ka rin sa ibang bansa. May tuturing ka ring balikbayan. Ano bang trabaho mo ngayon? Magkano ang kita mo? Wala akong trabaho. At tungkol naman sa kita, hindi rin ako sigurado. Hindi sigurado? Sa tingin ko wala ka talaga. Yanner, ayusin mong pananalita mo. Ang kuya Xuan mo ay kaedad mo lang. Kaya siguradong bagong graduate pa lang. At naghahanap pa ng trabaho. Sige, kung ganun, tatanungin kita. Ano ang natapos mo at anong kurso ang kinuha mo? Ako, hindi ako nag-aral. Ma, tingnan mo naman. Ang fiancé na pinaghanap mo sa akin. Walang pinag-aralan. Wala ring trabaho, isang walang silbi. Ano bang tingin mo sa akin sa pamilyang Xuan? Bagamat ang pamilya namin ay hindi isang marayang angkan, kilala naman kami sa Dragon City bilang pamilyang dalubhasa sa medisina. At ako, sa Xuan Yanner, ay isang campus beauty ng kanilang universidad. May pagkakataon pa ako makapasok sa dakilang Shia Military Academy para mag-aral pa. Talagang napakaliwanag ang aking kinabukasan. Paano ako mapapangasawa ng isang walang kwentang lalaki? Kung magsisikap lang siya, lahat ay posible, hindi ba?
Sige. Maghihintay ako hanggang sa maging isang dakilang tao siya. Saka na lang natin pag-usapan. At ikaw, Apelyado Yi, huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon dahil sa mukha ng mama ko. Papayagan kitang pumasok sa klinika ng pamilyang Sean bilang trainee. Kapag natutunan mo ng medisina, saka na lang natin pag-usapan ng kasal. Hindi na siguro kailangan ng medisina. May alam naman ako kahit konti. Ikaw, karapat-dapat ka ba magsalita tungkol sa medisina? Xiao Xuan, hindi pwedeng basta-basta ang ganyan salita. Nung buhay pang iyong ninong, ang pamilya naming Xuan ay dating pamilya ng hari ng gamot. Iba yan sa mga natutunan mo ng kaunti lamang. Ninang, talaga pong marunong ako. Magagamot ko ang binti ninyo. Ano? Tama na, Yeshwan. Ano namang kayabangan yan? Kung magagamot ang binti ng mama ko, matagal na sana ito nagawa ng pamilya naming Xuan. Kung hindi kayo naniniwala, ipapakita ko na lang sa inyo sa aktual na paraan para malaman ninyo. Sige, kapag hindi mo nagamot, huwag mo akong sisihin kung palalayasin kita. Walang problema. Xuan, huwag na lang siguro. Ninang, magtiwala po kayo sa akin. Ang init. Sobrang kakaibang pakiramdam. Ang mga binti ko. Parang talagang may pakiramdam na ulit. Ikaw na, Apelyado Yi. Ano ba talagang ginagawa mo? Ang bagal mo pa. Malinaw naman. Malinaw na may masama kang balak sa mama ko. Ang ninang ko ay ginagalang kong tao. Paano ko naman siya gagawa ng masama? Ito ang sarili kong imbensyong pamamaraan ng therapeutic Sa massage. masahe lang ay kayang gamutin ang karamdamang tumagal ang higit 10 taon? Malinaw na masamang intensyon mo! Ma! Palayasin mo na siya agad! Yan naniniwala ako sa pagkatao ng Kuya Xuan mo. Sige na, wala na akong pakialam sa inyo. Ninang, ano ang pakiramdam ninyo? May pakiramdam na ba? Wala. Ganito ba? Ninang, talaga bang wala pa rin pakiramdam? Tama na, Yeshwan. Niloloko mo pa ba ang mama ko? Sa tingin mo ba nagsisinungaling pa siya? Tandaan mong pustahan natin. Mas mabuti pang bago ako bumalik ay nakakaalis ka na rito. Ninang, sigurado ako na gumaling na ang mga binti ninyo. Bakit kayo nagsisinungaling? Yes, Xuan. Ako'y nakatayo na! Ako'y nakatayo na! Pagkalipas na napakaraming taon, Hindi ko inakala na ako'y muli pang makakatayo. Dahan-dahan. Yes, Xuan. Huwag mo kong sisihin. Wala rin akong ibang magawa. Ang binti kong ito ay napinsala 16 na taon nang nakalipas dahil sa aming mga kaaway. Tuluyang gumaling. Mabilis itong makakarating sa kanilang pandinig. At kapag nalaman nilang ikaw ang may gawa, hindi natin kakayanin ang magiging bunga. Sila ba ang grupong humabol sa akin noon at pumatay sa aking ninong 16 na taon ang nakalipas? Huwag ka na magtanong, Xiao Xuan. Ipangako mo sa akin na hindi ka maghihigante. Hindi natin sila kayang kalabanin. Ang inihiling ko lang ay maging ligtas kayong dalawa ni Yan. Sige, hindi na ako magtatanong. Ninang, lalabos lang muna ako. Imbestigahan ninyo agad ito. Gusto kong malaman kung sino talaga 16 na taon na nakalipas ang nanakit sa aking ninang. Opo, mahal na Panginoon. May isa pa pong bagay. Tungkol ito kay Miss Yanir. Siya po'y nag-a-apply para makapag-aral sa dakilang siya Military Academy. Ngunit batay sa kakayahan niya, hindi po siya sapat para makapasok. Ano pong utos niyo? Direktang tanggapin. Opo. Ma! May magandang balita! Napakalaking magandang balita! Ano yon? Ikaw na, Apelyado Yi. Bakit nandito ka pa rin? Sino ba nagturo sa'yo magsalita ng ganyan? Ang Kuya Yeshua Yan ang inaanak ko. Kung hindi dito titira. Ano magandang balita mo? Natanggap ako sa dakilang siya Military Academy! Sa dakilang siya Military Academy! Iyan ang pinakapustiyoso at pinakamataas na antas na paralan sa buong mundo. Bawat estudyante ron ay receiver ng hukbong Zenbei at maging 4 na Diyos ng digmaan ay nabula roon. Narinig ko pa ng punong guro noon ay isang napakahalagang personalidad. Taon-taon ng pakaraming tao ang halos magsiksikan para lang makapasok. Talagang napakaganda nito. Hoy, probinsyano, bakit parang wala ka man ng reaksyon? Huwag mong sabihin hindi mo man lang alam yon. Sarili kong akademiyang militar yun. Siyempre alam ko. Ayan ka na naman. Susunod niyan, huwag mong sabihin ang pagpasok ko sa dakilang siya Military Academy ay ikaw rin nagdagayos. Tama nga.
Hoy! Anong klase kang tao? Napakakapal na mukha mo. Lahat ng kredito, inaangkin mo. Inaangkin mo lahat sa sarili mo. Sasabihin ko sa'yo, ang pagpasok ko sa Rikilang Shem Military Academy ay dahil kay Young Master Lee na tumulong sa likod ng eksena. Ano bang kinalaman mo ron? Sige, tama na. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ma, maya-maya si Young Master Lee kakain dito sa bahay. Lalabas muna ako para susunduin siya. Xuan. Si NR, nasobran ko sa pagpapalayaw. Huwag mo na siyang pansinin. Ayos lang po, Ninang. Naiintindihan ko siya. Hello? Nakuha na po namin ang impormasyon. Si Leihu ay kasulukuyang gobernador ng Longcheng. Siya ang may kagagawa na pinsala ng binti ng iyong ninang. Pati ang bangkay ng iyong ninong ay siya rin ang nagpakain sa mga aso. Simple lang ang dahilan niya. Pero pilitin ng iyong ninang na ibunyag kung nasan kayo. Naiintindihan ko na. Ma! Itong kaibigan ko, ang batang Panginoon ng Governor's Residence, si Lei Bao. Siya ba ang lagi mong sinasabi na laging tumutulong sa'yo? Tama. Ma, sinasabi ko sa'yo, mabait talaga si Young Master Lei. Tumahimik ka! Kung itinuturing mo pa akong mama mo, simula ngayon, putulin mo agad ang lahat ng ugnayan mo sa taong ito. Nangahas kang sakta ng babae ko, matandang basura. Gusto mo bang mamatay? Young Master Lei, huwag. Mama ko siya. Ma, bakit mo nililimitahan ang kalayaan kung makipagkaibigan? Hindi mo man lang ba ako kayang isipin? Mayroon naman ako mas mabuti at mas mahusay na maniligaw. Bakit dahil lang sa isang kasunduan sa kasal ay kailangan ko pakasalan ng isang walang kwentang puro yabang lang? Tumahimik ka! Ang papa mo ba ay si Leihu? At sino kang hamak na bata na may lakas loob banggitin ang pangalan ng papa ko? Naniniwala ka ba na kaya kitang patayin ngayon din? Tinatanong ko kung ang papa mo ba ay si Leihu. Aliw ka na ba? Dahil lang sa selos nangas kang manakit ng tao? Isa siyang anak ng gobernador. Kung noong sinaunang panahon, isa na siyang prinsipe na may korona. Ang sinaktan ko ay ang anak ni Leihu. Magaling kang bata ka. Talagang nagawa mo akong galitin. Ngayong araw na ito, kaya kitang pagpira-pirasuhin at ipakain sa aso. Mga tao! Sino nang hasaktan si Young Master Lei? Mga kapatid, patayin siya! Sandali! Young Master Lei, hindi marunong ang inaanak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Putang ina mo! Sa maliit mong sinta, binigyan ni kita ng muka ha? Nangahas kang saktan ng ninang ko! Gusto mo bang mamatay? Ano pang hinihintay nyo? Sagurin nyo na! Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit! Ano magagawin mo? Natural, papatayin kita. Para ipaghiganti ang ninang ko. Yes, Xuan. Huwag kang padalos-dalos. Ang ama niya ay gobernador ng Longcheng. Hindi natin siya pwedeng galitin. Tama na, Yeshwan. Huminahon ka muna. Maaari nating pag-usapan ng maayos. Kung sasaktan mo siya ngayon, magugulong pong lungsod ng Longcheng. Bata, nakita mo ba sila na natatakot? Kung may utak ka, lumuhod ka na at magsaludo sa akin at ibigay mo sa akin ang ninang mo at ang anak niyang babae. Babayaran ko lang kayo sa isang pangkalahatang awa. Anong sabi mo? Ikaw? Talaga bang pinatay mo si Young Master Lei? Tapos na. Ganun na tuluyan ang natapos. Kapag nalaman ng gobernador na patay na si Young Master Lei at kapag lumabas ang 10,000 sundalo, tayo lahat ay mamamatay. Basta isang grupo lang ng mga walang disiplina. Ano bang nakakatakot doon? Mayroon ako 1 milyon na hukbong zengbeng. Isang utos lang. Kayang sirain ang Longcheng sa isang kisap. Anong oras na ito? At nagmamalaki ka pa? Akala mo ba ang gobernador ay mayroong lamang sundalo ng lungsod? Mayroon pa siyang 3. Napakataas na antas ng mga eksperto sa martial arts. Sila ay mga master sa martial arts. Master talaga! Bawat isa ay kayang sirain ng isang buong lungsod. Yes, Xuan. Sundin ang ninang mo, tumakas ka na. Sasabihin ko na ako ang pumatay. Wala namang iba. Wala namang saysay ang buhay ng ninang. Hindi na kailangan, ninang. Ako si Yeshwan. Ako ang gumagawa. Ako rin ang mananagot. Hello! Sino ba ito? Bakit hawak mo ang numero ng anak ko? Ako ito. Si Yeshwan. Tungkol naman sa anak mo, naghihintay na siya sa iyo doon ng maaga. Ikaw ang bata nakatakas mga 16 na taon na nakalipas. Ang lakas ng loob mo na inaakbayan mo ang anak ni Leiho. Hintayin mo ko! Patay ka ngayon, titiyakin ko! Gusto mo akong patayin? Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon lang. Gamitin mo ang lahat ng iyong magagamit na koneksyon. Bukas, desisyonal sa tuktok ng Longcheng. Baliw ka na. Talagang napabaliw ka na. Dahil kusa mong hinarap ang gobernador. Matagal na naghihirap si Leiho sa Longcheng. Bukas, ihahatid ko ang katurungan sa Longcheng. Ninang, huwag kayong mag-alala, Yanar. Pagkatapos kong tapusin ang aking misyon, Yes, Xuan. Yeshwan!
Ipasa ang utos ko. Dalhin ang Dragon Taliman at ipatawag lahat ng mga masters sa Longcheng Hall. Sundin ang aking utos. Pesting, maliit na sira ulo. Housekeeper. Dalhin si Oljong. At tawagin ang 3 masters, sabihin sa kanila, ang batang gago na yon na mula 16 na taon na nakalipas ay bumalik na. Bukod dito, ipatawag ang lahat ng sundalo ng lungsod. Sasama ako sa labanan, Gobernador. Nasaan ang 3 masters? Pinunong Zong, Pinunong Lu, Pinunong Chen. Para sa isang batang siraulo lang, tinawag mo pa kaming 3. Alam mo ba kung gaano mo kami pinabayaan sa pagkakataong ito? Lumamas na ang Dragon Taliman ng Dragon Lord ng Daksha at ang lahat ng master sa buong mundo sinasabing kapag nagtipon sa Longcheng, kung pumatay ka lang ng isang tao para kay Dragon Lord ng Daksha, makakamtan mo ang napakalaging pagkakataon. Tigilan mo ng pagrereklamo. Ang batang ito ay nakatakas 16 na taon na nakalipas. Talagang nagalit ang Panginoon at hindi niya dapat hayaang makatakas ito ulit. Kung hindi, tiyak kami mamamatay. Tungkol sa pagkakataon ng Dragon Lord, ayusin mo na ang batang ito bago ito asikasuhin. Hindi pa huli. Dito na kami asa sa 3 pinuno. Pakiusap, 3 pinuno. Sundan niyo ko upang patayin ang batang si Yeshuan. Batang Yeshuan, ayon sa iyong kagustuhan, dinala ko na ang mga tao ko. Handa ka na bang mamatay? Huwag kang magmadali. Maghintay ka lang ng 1 minuto. Ang batang ito, tigilan mo ng pagpapakita lang ng tapang. Hindi makakaila. Ang tapang mo ay labis na nag-isa kang dumating para sa kasunduan. Sinong nagsabi na mag-isa lang ako? Ito, ano ito nangyayari? Saan ang galing mga taong ito? Ano itong sitwasyon? Lahat ng mga ito ay mga masters pala. At ang mga yan ay parang ang 4 na mandirigma ng digmaan. Paano sila napunta rito? Ako ang Azure Dragon. Ako ang White Tiger. Ako ang Vermilion Bird. At ako ang Black Tortoise. Pagpupugay sa Dragon Lord ng Daksha. Ano ba talaga itong nangyayari? Ako si Changwan. Kasama ang Dragon Taliman. Pinamumunuan ko ang lahat ng masters. Pupupugay sa Dragon Lord ng Daksha. Mayroon akong 1 milyon na masters. Leiho, kaya mo bang tanggapin? Yes, Juan! Dragon Lord! Lolo, nagkakamali ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. Patawarin mo na ang buhay ko. Ay pinamumunuan lang ng iba. Ito ay utos ng Dragon Yiklan dito sa lungsod. Axel! Niloko mo ang iyong Panginoon! Hindi ka niya patatawarin! Mabuti. Ipatuloy mo. Ang Yiklan ay pinuno ng 4 na sinaunang klan sa Longcheng. 3 Battle Kings sa isang pamilya. Hindi ko sila mapagtatalunan. Panginoon, yung 3 Battle Kings ng Yeklan, dahil sa maling asal, pinatalsik mo sila sa North Territory. Kung ganun, paano namatay ang aking ina? Panginoon, hindi ko yun alam. Ako ay maliit na lord lamang sa Longcheng. Hindi ko maaari magtanong pa. Dragon Lord, dapat ba ako magpadala ng mga masters sa buong mundo? At ipadala ang hukbo sa Yeklan? Si Azure Dragon, susundin kita, Panginoon. Kami ay sumasangayon. Kami ay sumasangayon. Hindi ko nais pang maglunsad na malaking digmaan. Pero, Ngunit ang aking galit ay babayaran ko sa sarili kong paraan. masusunod, Panginoon. Nasabi ko na ang lahat. Patawarin mo ng buhay ko. Patawarin mo ang buhay ko. Patawad. Patawad. Patawad sa buhay ko. Ngayon, ako si Yeshuan. Sa tuktok ng Longcheng ay tatalon sa unang espada bilang patunay ng aking determinasyon. Qingwan. Ihatid lahat at patayin ng isa-isa. Opo. Panginoon, natapos ng enrollment para sa Daksha Military Academy. Nais ng hari ng bansa na sa batch na ito, pumili ka ng isang estudyante para sa espesyal na pagsasanay. Ano sa tingin mo? Ikaw ang dean. Ayusin mo na lang ayon sa iyong plano. Opo. Yan, Naipadala mo na ba lahat ng ebidensya laban kay Leihu? Oo, ma. Huwag kang mag-alala.
Nasa admission letter ng Daksha Academy ang contact ng Lord Jingwan. Naipadala ko na sa kanya lahat ng ebidensya. Ngunit, kung matatanggap ba niya ang ebidensya, ay hindi sigurado. Naway pagpalain tayo ng Buddha. Pagpalain tayo ng Buddha. Ikaw pa'y nagsasabi ng Amitofo. Tignan mo ang nagawa nyo. Nabuwal ang aming apotek sa pamilya. At ito ay ang Lord ng Longcheng pa. Kung siya'y mainsulto, tapos na tayong lahat. Anong kinalaman ko dyan? Gawa-gawa ito ng mama ko at ang kanyang inaanak. Yan, Ate, bakit ka ba hindi nagtuto sa leksyon mo? Ang pagkamatay ng aking kuya 16 na taon na nakalipas, lahat ay dahil sa walang kwenta na yon. Tapos na. Sigurado ang Panginoon ng Lungsod ang personal na dumating para magbayad ng utang na ito. Bakit hindi pa lumalabas para humingi ng kapatawaran? Tama! Simula ngayon, kayong dalawa ay hindi na miyembro ng Family Swan. Lumayas kayo! Bakit kami lalayas? Ang bahay na ito at lahat ng ari-arian ng pamilyang Xuan ay iniwan ng aking ama. Tumahimik ka! Patay na ang ama mo sa loob ng maraming taon. Kayo mag-ina ay gumawa ng napakalaking kaguluhan. May mukha ka pa bang banggitin ang papa mo? Lumayas ka! Ayaw ninyo lumayas ano? Ako na ang lalabas at buksan ang pintuan para sa Panginoon ng Lungsod. Papasok sila at patayin kayo lahat. Ninang, yan Yes, Xuan? Ikaw ba'y tao o multo? Yes, Juan. Ikaw ba talaga yan? Ayos ka lang. Ang saya ko. Ninang, patawad. Nag-alala po kayo sa akin. Ikaw ang batang si Yeshua, hindi ba? Bakit hindi ka papatay? Tama. Nasaan ang Panginoon ng Lungsod? Sila? Naayos ko na. Nambobola ka na naman. Tingin ko. Tumakas ka lang sa laban at bumalik dito sa bahay para magtago. Yan, Ano ba yung sinasabi mo? Ma, gusto mo pa siyang protektahan? Hindi ka ba natatakot na baka dakwin tayo ng Panginoon ng Lungsod? Kapag nangyari yon, tapos ng buong pamilya natin. Tama. Putang ina, lumayas ka agad, bata ka. Hindi ka namin tinatanggap sa bahay namin. Sino ba kayo? Ito ang bahay ko. Hindi ko papayagan ng sino man na palisin si Xiao Xuan. Tama na. Tinawag ko kayong ate para bigyan kayo ng respeto. Patay na ang kuya ko na maraming taon. At ikaw, pilay ka pa. Inuulit mo pa ang sarili mo na ate? May karapatan ka pa magsalita dito? Tama. Kung sino man sa inyo ang magsalita pa sa batang ito, lahat kayo ay palalabasin at palalayasin! Una ay dahil sa ninang. Gusto kong bigyan kayo ng magandang buhay. Ngunit dahil hindi nyo pinapahalagan, ayos lang. Ninang, aalis na muna ako. Babalik ako para bisitahin ka sa ibang araw. Huwag kayong magmamakaawa na bumalik ako. Pakiusap. Panaginip mo lang yan. Ngayong tanghali sa balita. Tingnan niyo ang balita. Hindi nagkakamali si Xiao Xuan. Si Leiho. Tunay nang ang patay si Leiho. Ang Panginoon ng Lungsod ng Longcheng na si Leiho, sangkot sa korupsyon at krimen. Direktor ng Daksha Military Academy, pinangunahan ng 4 na tagilang mandirigma upang tipunin ang Longcheng at supuin ang kasamaan. Ano nangyayari? Si Leiho ay matatag na namahala sa Longcheng sa maraming taon. Napakalakas ng paresa sa likod niya. Paano biglang pinagsusupo ang kasamaan? Baka ang batang ito ay tunay ngang sa Daksha Longjun. Lumang tao ako, bulag sa mata at hindi marunong magturo sa anak. Patawarin niyo po ako, Panginoong Longjon. Bakit hindi kayo agad lumuhod at tumingin ng kapatawaran? Pero Papa, kahit na napatay ang Panginoon ng Lungsod, hindi ibig sabihin na itong batang to ang pumatay sa kanya. Huwag kang magpadaya sa batang ito. Napakagago mo talaga. At ngayon ay nanlilibak pa sa Panginoong Longjon. Lahat kayo, lumuhod na kayo ngayon! Lolo, hindi nakabalik ang batang ito. Dahil dati, ipinadala ko kay Lord Chingwan ang ebidensya ni Leiho sa korupsyon at krimen. Hindi ko akalain na mabilis pala si Lord Chingwan. Kung ganon. Yan malaking utang na loob mo. Ayon sa balita nito mga nakarang araw, si Lord Chingwan ay pipili ng isang natatanging general sa Daksha Military Academy. Yan dahil sa nagawa mo. Baka mapili ka rin. Tama. Kung mapili bilang natatanging general pagkatapos ng graduation, pinakamababa magiging tagapangalaga ng isang lungsod. At ngayong taon ay iba kaysa dati. Sabi ng hari ng bansa, kung pipili bilang natatanging general, magiging disipulo mo na si Lord Longjon. Totoo ba? Ang saya naman. Kung maging disipulo ako ni Lord Longjon, hindi ba ibig sabihin magiging tulad ako ng 4 na dakilang mandirigma? Tango Pilirungi, may mahalagang usapan ng ating pamilya. Bakit ka nakangiti? Iniisip ko lang na ang maliit na bagay na ito ay parang ang saya ninyo. Maliit na bagay? Mukhang hindi mo alam. Ang Daksha Military Academy ay tumatanggap ng libong-libong estudyante bawat taon. At ang natatanging general ay pinipili mula sa dandaang libo. Akala mo ba maliit lang ito? Ito ay isang maliit na bagay. Ang bagay na ito, matutugunan ko sa isang tawag lang. Ikaw lang, kung kaya mong gawing natatanging general ako.
o magiging disipulo ni Lord Longjan. Pagkakasalan kita, kahit maging alipin o katulong. Ano sa tingin mo? Sige. Hello, Chingwan. Ang pwesto na natatanging general ay ako ang pipili para sa iyo. Ihanda mo na ang kautusan. Pagkatapos ng 3 araw sa pagtatapos ng military banquet, personal kong tatanggapin si Xuan Yan bilang disipulo. Gumawa ng kautosan? Ano naman itong panuloko mo? Kung ganito pa rin, baka sa susunod ay magiging hari ka na ng bansa. Kahit ang hari ng bansa ay makikinig sa akin. Bakit pa ako gagaya? Kulang ang pag-iingat. Hindi pwedeng basta magsalita ng ganito. Kung kumalat ito, lahat tayo hindi na makakabangon. Walang alam. Yes, Juan. Yes, Juan. Pwede ba kitang pakasalan? Pagdating ng oras, hari ng bansa, ikaw magiging saksi. Dahil ba sa kasunduan sa kasal na yon? Lagot na. Si Lord Chengwen. Siguro ay narinig lang ang panuloko ng batang ito. At nagalit kaya tumawag upang magreklamo. Dali, sagutin mo. Pasensya na po, Lord Chengwen. Hindi ko talaga kilala si Yeshuan. Anong sinasabi mo? Tumawag ako para batiin ka. Matapos ang masusuring pagsusuri namin, napili ka bilang natatanging general ng Daksha Military Academy ngayong taon. Ngayong araw, personal akong pupunta upang ipagkaloob sa iyo ang titulo. Ano? Yan, anong sinabi ni Jingwan? Ma. Lolo. Tito, pinili ako ng Daksha Military Academy bilang natatanging general at si Lord Chengwan ay personal na magbibigay sa akin ng titulo. Yeshuan, ano ba talagang iyong pagkakakilanlan? Sinabi ko na sa'yo. Ako ang Longjun ng Daksha. Yan, Ngayon, dapat mo na tuparin ang pangako mo. Ikaw, bakit ka pa nag-aalangan? Si Xiao Xuan ay Longjun ng Hilagang Lupain. Kung ganitong tao handang pakasalan ka, ano pa bang hahanapin mo? Kapag pumayag ka, magiging isa ka sa ilalim niya at magiging asawa ng Longjun na hinahangaan ng lahat. Yan, kahit ano pa man ang pagkakakilanlan ni Xiao Xuan, dapat mong tuparin ang inyong kasunduan sa kasal. Yeshuan, noon, ako nagkamali. Ngayon, naisip ko na, handa akong pakasalan ka. Ayos! Ang ating pamilyang Xuan ay makakaisa sa Longjun sa pamamagitan ng kasal. Ang ating pamilya ay muling iaangat sa mga darating na araw. Ang tanga naman ng pamilya ninyong Xuan. Isang buong bahay ng tao na api lang sa isang walang kwentang tao. Pinalilibot-likot lang sila. Saan naman ang galing ng mga taong ito? Sa tingin mo, nagsisinungaling si Longjun? Ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Ikaw ang magsabi sa kinala kung sino siya. Isa siyang natitirang miyembro ng pamilyang Yi. Dapat patay na siya. 16 na taon na nakalipas. Ngunit iniligtas siya ng pamilya ninyong Xuan. Sa lahat ng panahong iyon, nagtago siya sa ibang bansa at hindi umuwi. Ngayon, sinasabi mo na siya ay Longjun? Hindi niyo kailangan gamitin ng utak niyo. Baka maghina pa. Kung siya nga ay Longjun, bakit hindi niya pinatay ang pamilyang Yi? Upang magiganti sa nakaraang galit. Pamilyang Yi? Isang pamilya na may 3 mandiring manghari. Bulag ang mga mata mo kung hindi mo nakikita. Ito ang aming pamilyang Yi. Ang kasalukuyang batang pinuno, si Ewo Shuang. Pa, ang pamilyang Yi ay nangunguna sa 4 na sinuunang pamilya. Bawat taon, may pagkakataon na bumisita sa Dragon King Hall sa Hilaga upang magbigay galang sa Longjun. Ang batang pinunong Yi ay hindi nagsisinungaling sa ganitong bagay. Napagtripan lang tayo ng batang ito. Ang tawag mula kay Lord Jingwan ay hindi peke. Ma, ngayon, ang teknolohiya ay napakabuti. Maraming voice-changing apps. Siguradong ginamit ito ni Yeshuan upang paikutin tayo. Kung hindi dahil sa pamilya ninyong Xuan, 16 na taon na nakalipas, hinahadlangan ninyo kami sa paghuli ng tumakas. At ngayon ay pinapakasal pa sa tumakas na yon. Paulit-ulit pa at pangatlo na nilang paglabag sa akin. Batang pinunong Yi, tama ang iyong obserbasyon. Napagtripan din kami ng batang ito. At saka, ang mga nangyari 16 na taon na nakalipas ay ginawa ng kuya ko at ang ate ko. Kung gusto mong gumante, patayin mo na lang sila. Wala akong kinalaman dyan. Oo. Sila ang may gawa ng lahat ng ito. Tatawag na ako ngayon din ng mga tao. Huhulihin sila agad. Ibigay kay ang Master Yi ang desisyon. Ano sa tingin mo? Nasaan ang Shawan Guard? Bilang pinuno ng pamilya, sumugod kayo! Hulihin niyo silang lahat! Opo. Papa, alang-alang sa namatay naman ni Yanner. Nakikiusap ako. Pakawalan niyo si Yeshuan. Ikaw na traitor! Lakas mong galawin ang aninang ko! Gusto mo bang mamatay? Hindi mo alam ang sarili mong limitasyon. Dakpin niyo siya! Pinatangi! Ito ang mga Death Warrior ng pamilyang Xuan. Bawat isa ay kayang tapatan ang Dragon Guard. Ikaw, paano ka naging ganyan kalakas? Yang Master Yi, hinihiling ko na kumilos ka na. Patayin sila gamit ang formasyon. Grupo na mawawaling silbi. Pang mabubuhay, Mailan, Zuzu, patayin sila! Opo, Yang Master. Yang clan leader Ye, maawa kayo! Handa ako maglingkod sa inyo habang buhay!
Yeshwan, tigilan mo ng ulang saysay na paglaban. Ang Meilan at Zuju ay mga dating hiniral na nakilang siya Military Academy at mga alagad pa ni Lord Jingwan. Sa ngayon, sila rin kabilang sa top 10 ng Grandmaster rankings. Hindi mo sila kayang labanan. Tama nga, ikaw na batang salbahe. Magpakamatay ka na at humingi ng tawad. Huwag mo kaming idamay sa kamatayan mo. Bilang mga mag-aaral ng Dakilang Siya Military Academy, hindi lamang kayo nabigong maglingkod sa Dakilang Siya. Ay tinulungan pa ninyo ang isang salarin at naging kasangkapan niya sa paggawa ng kasamaan. Ganyan ba kayo tiniruan ni Jingwan? Ang kapal ng mukha mo! Sino ka ba? Paano mo nagagawang husgan si Lord Chengwan? Dahil lamang sa bagay na ito. Ang Dragon Taliman? Paano napunta sa yung bagay na yan? Ang Dragon Lord ay kailanman hindi hiniwalay sa Taliman. Huwag mong sabihin na ikaw nga ang Dragon Lord. Bulag kami at hindi nakakakita ng katotohanan. Hinihiling namin ang kapatawaran mo, Dragon Lord. Lubos ninyo akong binigo. Mga walang kwentang basura, sa ganitong basurang bagay lang, agad na kayong natakot? Pero tama rin. Hindi pa nagtatagal. Ginamit ni Lord Chengwan ang Dragon Taliman upang utusan ang mga Grandmaster sa buong lupain. Tiyak na ang tunay na Dragon Taliman nasa kamay pa rin ni Lord Chengwan. Kung hindi dahil sa paalala ni Young Master, naloko na sana kami ng aso magnanakaw na ito! Tumigil kayo! Dumarating na ang din ng Dakilang Siya Military Academy, ang numerong unong war god sa Battle God rankings, si Lord Jingwan! Ako, si Yu Wushuang, batang pinuno ng pamilyang Yi. Ikinagagala ko pong makilala ang din ng akademya. Nagbibigay galang po ang inyong mag-aaral din. Sino nagtapon ng bagay na ito sa lupa? Lord Jingwan, handa na sana ako magsumbong sa inyo. May isang taong gumamit ng peking Dragon Taliman upang manloko ng iba. Ako ang naglantad sa kanya. Ikaw ang nagtapon ng Dragon Taliman? Ikaw ang naghagis dito sa lupa? Tama, ang pagpapanggap bilang Dragon Lord at pamimeke ng Dragon Taliman ay parusang kamatayan. Tungkulin kong gawin yon. Bulag ka ba? Paano mo nagawang bastusin ang Dragon Taliman? Pulutin mo yan! Ito ang tunay na Dragon Taliman. Walang duda! Paano ito posible? Paano napunta ang tunay na Dragon Taliman dito? Hindi kaya baka may nagnakaw ng Dragon Taliman? Tiyak na ganyan. Lord Jingwan, mali po kayong pinaratangan ng aming Young Master. Ang dapat ninyong pagalitan ay ang tunay na magnanakaw. Yeshwan, di ko akalain na magnanakaw ka. At nangyari pa sa Lord Jingwan. Kumusta ka? Ngayon, tumama ka sa maling tao, hindi ba? Bulag na ba kayo? Tumahimik kayo ngayon din! Si Lord Jingwan ay bumabate. Bago magsimula ang Feast of Sovereigns, huwag mo nang ipakita ang aking pagkakakilanlan. Opo, si Lord Jingwan ay bumabate po sa inyo, Ginong Yi. Ang walang silbing ito. Paano nakilala ni Lord Jingwan? Pakiramdam ko, nirerespeto ni Lord Jingwan si Yeshua ng labis. Napakalaki na paggalang niya. Siguradong ilusyon lang yan. Ang Din Jingwan mismong dumating. Tiyak may mahalagang dahilan. Huwag mong pansinin ang isang walang kwentang tulad ko. Xuan Yan makinig ka sa akin. Ako? Minabati kita simula ngayon. Opisyal ka magiging pinakamakislap na General Star sa Dakilang Siya Military Academy. Ito ay ang sertipiko. Ha? Talaga bang ito'y para sa akin? Utos ng Dragon Lord. Hindi maaaring peke ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang General Star ngayong taon ay kakaiba. Pagkalipas ng 3 araw matapos ang Fest of Military, personal kang tatanggapin ni General Long. Sana pahalagaan mo pagkakataong ito. Opo. Maraming salamat, Lord Jingwan. Hindi ko bibiguin ang pagmamahal at tiwala ng Din. At ang Dragon Lord, si Ginong Yi. Abala ako sa mga gawain ng militar. Mauuna na ako. Salamat sa pagpunta, Lord Jingwan. Hindi ba ito dahil kay Yeshwan na ako'y naging General Star? Talaga bang dahil kay Yeshwan? Ibig sabihin, ang tawag na iyon ay totoo? Xiaoshuan, napahirapan mo kami. Bakit hindi mo sinabi agad na kilala mo si Lord Jingwan? Hindi sana nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawan, hindi ba? Hindi basta-basta magsisinungaling si Yeshwan. Yan, bilisan mo at magpasalamat kay Yeshwan. Pati si Lord Jingwan ay magalang sa iyo, Xiaoshuan. Ganon kanya ginagalang. Kaya naniniwala ako kay Xiaoshuan. Sigurado akong isa siyang napakalaking tao. Pinangako mo na papakasalan mo siya. Buhan Shui, kung hindi mo matutupad ang pangako mo ngayon, hindi mo na maipagtatanggol ang sarili mo. Hindi maaaring siya isang malaking tao. Hindi talaga. Pakiramdam ko may mali rito. May nakakita rin ng tama. Mag-isip rin kayo. Kung siya ay tunay na malaking tao, paano siya mapapatawa ni Lord Jingwan? Hindi basta-basta. Pero, totoo naman ang Dragon Taliman. Shinho, hindi mo ba talaga naintindihan? Swerte lang ang batang ito. Nakuha lang niya ang Dragon Taliman. Ang totoong dahilan ng pagbabalik ni Lord Jingwan ay kunin muli ang Dragon Taliman. Kaya ang ibig mong sabihin, may utang siya kay Xiaoshuan at ginamit niya ang utang na yon para makuha ang posisyon bilang General Star? Matalino. Tama. Kayong Maswan, laktawan ninyo ako. Huwag niyong hadlangan ang batang master sa pagpatay. Kayong mga Swan, huwag niyong hadlangan ang batang master sa pagpatay. Tumigil kayo! Yang Master Yi, kahit pa paano, tinulungan ako ni Yeshwan. Pwede bang isipin bilang respeto sa akin at sa aking guro? At patawarin siya?
Si Miss Yan-er ay may maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa aming pamilyang desisyon ay mabilis at matatag. Pwede ko siyang buhayin. Pero kukunin ko ang kanyang braso at binti. Basta buhay siya, sapat na. Yeshwan, bagamat tinulungan mo ako, ngunit hingi ko rin sa Young Master Yi ang isang pagkakataon para sa'yo. Kaya mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Ang mga sinabing pagkakasalan ka dati, kalimutan mo na lang. Xuan Yan-er, ihihintayin ko ang araw na luluhod ka at hihingin ng awa sa akin. Karapat-dapat ka ba sa akin, Yeshwan? Ngayon, bilang disipulo ng Dragon Lord ng Daxia, ang iyong kinabukasan ay walang limitasyon. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa akin? Yan, paano ka magiging ganun kung walang utang na loob? Ang dragon ay hindi nakatira kasama ang ahas. Ganyan kasimple ang lohika. Di ba naiintindihan mo? Miss Yan-er, dahil binaway mo ang kasunduan sa ahas na ito, mas mabuti kang makipag-alyansa ka sa akin. Magkaisang puwersa. Ikaw bilang leader ng 4 na sinuunang angkan. Yang master ng Yi Clan. Isa kang dragon sa mga tao. Pantay tayo sa lipunan. Maaari kong tanggapin ang iyong alok. Ngunit kailangan mo gamitin ang iyong yaman upang muling palakasin ang pamilyang Xuan. Yes, Xuan. Gano'n ka ba kakulangan? Hindi mo man lang maprotektahan ang iyong magiging asawa? Alam mo ba, nung namamatay ang iyong ina, ganito rin noong panahon ng iyong ina. Pinuputo lang lahat ng kanyang mga braso at binti. Ngunit patuloy pa rin siyang nananawagan sa kanila na pakawalan ka. Naghahanap ka ng kamatayan! Hayop ka! Sinaktan mo ako! Nilapastangan mo aking ina! Karapat-dapat kang mamatay! Mailan, Zhu at Zhu, ibigay mo sa kanya! Opo. Yan, mag-isip ka ng paraan. Ma, hindi ba sapat ang pinahamak niya? Mga taong tulad niya, mas mabuti pang mamatay. Nagkakasama sa kapwa at sa sarili. Pinangako ko kay Yeshwan na poprotektahan siya ng mabuti. Hinihiling ko, iligtas mo si Yeshwan. Huwag mong hilingin sa akin. Wala akong kakayahan. Umaksyon ng 2 dakilang master. Young Master Yi! Patawarin mo nga aking inaanak. Si Yeshwan. Ninang, bumangon ka na! Ang 2 dakilang master na ito ay para mga langgam lang sa aking paningin. Sige, hilingin mo sa akin kung makakadaan ka sa ilalim ko. Maaaring isaalang-alang ko. Sige. Dadaan ako. Ye Wushuang, ngayon ay mamamatay ka! Naghanap ka ng matayan! Lumisan kayo! Bilang Martial King, ikaw isang malakas na mandirigma sa Battle King Realm. Young Master, dali! Tumakbo ka na! Hindi naman siya kayang talunin! Tumakbo? Saan ka pa tatakbo? Ay, huwag kang lumapit! Mag-usap tayo ng maayos! Hindi ka ba sobrang mayabang? Hindi mo ba gusto akong patayin? Hindi mo ba gusto na ako at ang aking ninang ay dumaan sa ilalim mo? Yeshwan, ang nangyari ngayon ay babayaran mo ng 10 beses sa hinaharap. Walang hinaharap. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo bilang handog para sa espiritu ng aking inang nasa langit. Hindi mo ako mapapatay. Ang papa ko ay pinuno ng pamilya Yi. At ang lolo ko ay isang batikang mandirigma. 3 battle king sa isang pamilya ng Yi. Patayin mo ako. Patayin din sila sa'yo. Yeshwan, baliw ka ba? Huminto ka! Ang pamilyang Yi ay hindi katulad ng Leho. Isang walang ugat na kalipunan. Hindi mo kayang isipin ang kanilang lalim. Ang 4 na dakilang sinuunang pamilya ay magkakaugnay. Ngayon, kung gagawa ka ng galaw, wala ka ng puwang sa Daxia. Samantalahin mo na ngayon, bago lumala ang sitwasyon. Susubukan kong ayusin sa'yo. Lalim? Kung gusto ko lang, isang tawag lang, 100,000 battle kings ay agad susugod at papatayin lahat ng pamilyang Yi. Yeshwan, bitawan mo. Pakinggan mo ang ninang mo. Ayaw ng ninang mo na pumatay ka. Tama na! Ngayon, para sa mukha ng aking ninang, bibigyan kita ng buhay na parang aso. Pagkatapos ng military banquet, ako mismo ang pupunta sa pamilya Yi para habulin ng hustisya para sa aking ina. Maghanda ka!